ang mga aabangan sa Rayos Diaries. Ang kayamanan ng mga tao noong araw. Ang aking anak sa ibang nanay. Guys, nakagat po ako ng aso. Opo, o ganyan na lang. Sweet ka naman. Turuan tayo kung paano gumawa ng tostiyo. Hugis, mas mati-rice. Mesolay po. For coconut oil. Ito na yung kinurakot na ng gobyerno. DPWH. Unti-unti na sila nagre-receive. Patros na. So, dito tayo ngayon sa cafe. Tagal kong hindi nakabalik. Sorry, bumubulong ako kasi may customer. So, today, nandito tayo ngayon sa cafe kasi magre-replant tayo. May mga order kasi na plants dito sa shop. So, I'm going to work on that today. Ang gaganda ng mga plants ngayon kasi unti-unti kami babalik sa pagpa-planting, bebenta ng mga halaman. Aside sa candle making, ino-offer na rin namin dito yung plant repotting and then yung dried flower arrangement. So, yun yung gagawin namin ngayon. So, na-miss ko lang kanina yung gagawa ng order. Tabi ko kasi hindi nakabalik dito kasi nabisi ako sa vlog, di ba? So, since tuloy-tuloy na rin nga ang vlog at tuloy-tuloy na rin nga yung pasok ko dito sa cafe. So, start na tayong gumawa ng mga bagay-bagay dito. Ayan. So, ayusin muna natin yung plans. Papakita ko sa inyo. Kain muna tayo, guys. Hindi pa kasi ako nagla-lunch. Ito yung favorite ko, yung Charlie Chan version ng Plan Fairy. Ang sarap. Ate pa hugasan na nito. Dapat ang dami natin payong dito. Tama na ito. Yung isa yun nandun sa ng shampoo bar. Magre-repot tayo ng plants. Nakakatuwa kasi sa tinagal-tagal namin na hindi nakapag-plant is ngayon lang ulit. Kaya nung pumunta kami kahapon sa supplier namin ng mga plants way before pa, nung active na active kaming nagpa-plants, talagang nabuhayan kami. Tuwan-tuwa kaming dalawa ni Jet kasi nagtwinkle-twinkle yung mga eyes namin nung nakita namin yung mga halaman. And since meron nga kaming order na plants, i-repot yun today kasi for delivery din to mamaya. Na-acclimate naman na yung mga halaman dito. So, dun sa mga bagong viewers, no, or for some of you who don't know, nag-start talaga kami as a plant shop. Ako talaga yung unang-una. Tapos, nung na-overwhelmed na ako at lumaki na yung demands, tapos nagkaroon na siya ng focus sa mga rare plants. Ako I started planting and selling lang naman ng mga kung ano yung gusto ng tao, yung hinahanap nila. Pero nung naging komplikado na siya, kumbaga, naging tawag dito, yun nga, napunta na siya sa mga rare. Meron na siyang mga cross breeding, ganyan, ganon. Si Jet nang nag-take over noon. And yun nga, na-establish namin tong cafe, na-establish namin tong Plant Fairy during that time na plant shop lang. And hanggang sa nag-loosen up na yung pandemic, yung lockdown, and
unti-unting bumabalik na sa normal. Marami ng tao na nakabalik sa trabaho, working na ulit outside. So, yung mga tao na nagpa-plants, nabawasan na din. Kaya hindi na rin ganun kalakas yung plant shop namin noon kasi na-divert na ulit yung attention ng mga tao sa trabaho nila. Kaya hindi na sila nakakapag-plants. Hindi na rin kami masyado nakakabenta. That is the time na nag-aral si Jet ng barista and we turned our shop into a cafe, pero andito pa din yung mga plants, incorporated pa rin dito. And ayun nga, ngayon guys is ano siya, kumbaga pre-order ang mga plants namin dito sa shop. And hanggang sa yun nga, occasionally na lang kami nagbebenta ng mga plants dito and pre-order na lang. Actually, hindi nga ako masyado ding nagpo-promote ng plants kasi medyo ano siya medyo time consuming na for us. Hindi rin, magpa-plants na ulit ka. Oo nga since ang dami namin ginagawa. Pero yun nga, as I've mentioned kanina, nung napunta kami sa halamanan kahapon, tuwang-tawa kaming dalawa. Kaya guys, ito na, ipapakita ko sa inyo yung in-order. Doon sa mga mahilig pa rin maghalaman hanggang ngayon, makikilala nyo to for sure. Ito ang kayamanan ng mga tao. Di ba? Nag-aaway pa dahil sa halaman. Yan. Monstera deliciosa. Ang kayamanan ng mga tao noong araw. Ang kayamanan ng mga plantita nung araw. Pag meron ka nito nung araw, ano ka na, mayaman ka na. Pag yung variegated version ang meron ka, alta ka na, nakakaloka. Pero ngayon, affordable na sila guys. Dati kasi talaga, grabe. Imagine, yung variegated version is umaabot ng nasa 20,000 to 30,000. Diba? Grabe. Kumbaga yun ang mga kinokolekt ng tao nung pandemic. Diba yung variegated na 20 to 30,000? Meron bang mas mahal pa? Yung albo? Grabe, no? Thank you! Pero ngayon, affordable na siya. Medyo may kamahalan pa din, kumbaga, no? Compare sa mga usual na halaman. Pero affordable na siya, guys. And ito nga ay ilalagay sa condominium. Kaya maganda tong mga indoor plants dahil sila ay air purifying plants. Yes, ayan ang ating hardinero. Kumuha na nga ako ng yes ko. In-offer na rin namin yung DIY plant tree potting session. So dito, pwede kayong gumawa, punta kayo dito, gawa kayo, magre-repot kayo, mamili kayo ng plants. Tapos, mamimili kayo ng pot. Depende kung anong pot yung gagamitin ninyo. So, plant tree potting starts at 600 pesos. So, kung dati, puro candle making lang. Ngayon, hindi lang. Pati plant tree potting pwede na. Ang ganda nito, Monstera, pero... Ever since, in love dito si Jeff. Ito naman ang, ang bet ko noon. Guys, meron ako ipapakilala sa inyo. Hello, baby! Ang aking anak From sa ibang nanay. Sa ibang nanay. Grabe, tingnan nyo naman yung pisngi nito, At yung buhok niya, napaka-cute. Ako nang bago mong mama. Ano ka ba? Upo. Ay! Magpa-practice na tayo. Ay, sorry na. Ano ba yan? Ang bully ko naman. Hindi ako bully. Baka mama lang talaga siya. Nagalit na. Ano? Gusto mo yan? Plants? Gusto mo the plants? 1, 2, Mike. Hello. Hello, Pablo. Wow! Ayan, tingnan mo, Alam ka dito sa. Ayan, tingnan mo, yung dragon namin. Pwede na Sayang, pundi pa naman yung buhok. Guys, we are on our way sa Animal Bite Center. Dahil, hindi ko lang naikwento sa inyo. Hindi ko pa pala naikukwento. So, ayan, kwentuhan ko kayo. Claudie, guys, nakagat po ako ng aso.
Sino kumagat sa'yo? Bebe. Si Bebe. So, ayun na nga. Ito na nga yung ikukwento ko sa inyo. Second dose na ni Cloudy ng anti-rabies today dahil about 4 days or parang 5 days ago, nakagat siya ni Bailey sa paa. Although hindi siya malalang malala, pero dumugo siya. Ang nangyari kasi is, si Bailey kasi in-hit siya. So, kung doon sa mga pet owners, alam nyo na pag ang aso ay in-hit, talagang mainit ang ulo. Lalo na kung hindi nila mailabas yung nararamdaman nila. So, parang ganun na ngayon nangyari kay Bailey dahil hindi naman siya makakasta kay Yumi at wala siyang ibang makasta. Mainit ang ulo niya. Sobrang buribot niya. So, yun yung nangyari. There's this instant na nagaharutan yan si Yumi at saka si Bailey. Tapos itong si Cloudy, natutuwa siya. Natutuwa siya kasi nakikita niya kung gaano sila magharutan. Itong si Cloudy, parang inaabot niya yung paa niya doon sa dalawang aso na naghaharutan. Eh, alam nyo na, diba? Napikon nga itong si Bailey. Ayun, natamaan yung, yung hinlalaki niya sa paa. Hindi naman siya sinakmal talaga ng malaki, pero siguro yung pangil ang bumaon sa ganito ni Cloudy. Kasi sa taas walang sugat eh. Dito lang sa may ilalim, which is dumugo. Kaya ang ginawa ko, hinugasan ko kagad, sinabon, tapos inalkoholan, and then dumiretso na kami sa Animal Bite Center at nagpa-shot na nga kami ng anti-rabies at saka anti-tetanus vaccine. So ngayon yung second day ng shot niya for follow-up, and in total bibigyan siya ng 4 na shot ng anti-rabies. Kaya imbis na hindi na namin yung problema, 'di ba? Okay naman. Ayaw lang namin magpasigurado ni Jet, although alaga naman namin si Bailey sa bahay. Hindi naman siya kumakain ng basura. And meron din naman yung rabies shot, pero ayaw lang din namin magpakampante ni Jet dahil mabuti na yung nakita namin na nasaksakan si Cloudy ng anti-rabies kaysa nag-assume kami na hindi siya magkaka-rabies. Alam nyo yun. So, doon na tayo sa safe side. Sabi nga ni Jet ang pera madaling gawa ng paraan, pero ang buhay, wala ka nang magagawa pag talagang nahuli ang lahat. Ayun, samahan nyo kami guys dahil tignan natin kung ano ang magiging kaganapan mamaya. Tapos na! Oh, diba? Merong vaccine yun eh, diba? Kandong ka kay mama? O, sit ka na lang dyan. Oh, sige. Dito tayo. Saan pala? Saan mo? Ito? Okay. Oo nga, andito si mama. Oh. Teka, pero baba mo yung hand mo. Dali. Oh, scary talaga yan. Pero diba, sabi ko sa'yo, dito si mama. Halika na. Opo. O, ganyan na lang. Get mo yung bag ni mama, please. Just then. Come, dali. Dali. Mag-ID. Dali. Mag-ID. Diretso ko na sa classroom. Bye! 2 hours later. Okay guys, dito tayo magre-relax sa skin buffet, papa-facial, magpapa-diode, ano pa bang ginagawa? Magpapa-exosome. Yung exosome, mamaya ipapakita ko sa inyo. Yun yung currently treatment na ginagawa sa skin ko. Intended for my skin type na very prominent yung pores, malalaki, at saka maraming acne.
So, later makikita nyo yung process nun. Ikaw, mahal, ano sa'yo? One piece chicken joy, with carrot, spaghetti, chicken burger. Pagkain na yun nasa isip eh. Okay. Ikaw, anong papagawa mo? Facial pa rin. Tsaka baka ito. Ewan ko kung kailangan pa dito. Ko alam mo. Nakailang treatment ka na ba? Pangatlo. Kakatapos lang kasi mag-break and ginamot na yung mga malalaki kong tigyawat. Timely din kasi dahil meron akong menstrual period. Kaya grabe yung mga tigyawat ko, lalo na sa may baba. Alam nyo, never na akong naglalagay ng kung ano-ano sa face ko and nagpe-prick ng tigyawat. Always ko na lang dinadala dito sa Skin Buffet. Kasi pag na-infect yan, pwede tayong mamatay. Sabi ni ate din yun, ikaw ba nagsabi sa akin na nakaraan? Kaya wag na wag kayong magkakalkal ng inyong sariling tigyawat. So for the meantime, yan, magmamask muna tayo guys. And makikita nyo later. Alam nyo, gustong-gusto ko yung mask nila dito sa Skin Buffet. Ang sarap niya sa skin, plus yung amoy niya, it's very relaxing and therapeutic pag nakalagay sa face. Padayaw tayo ng underarms. Alam nyo guys, yung kilikili ko, hindi na siya tinutubuan ng hair talaga. Wala nang lumalabas na hair sa kanya. Ano pala yung gagawin? Bella Dry and Wet pala to guys. Kasi yung diode and etong treatment na to, yung Bella Dry and Wet, is hindi siya pwedeng at the same time. So, dapat may interval din siya na 2 weeks. Kaya next time na lang magpapadayo dahil timely, di ba, meron din akong menstruation. So, I don't know, for some reason, biglang nag-build up yung chicken skin sa underarm ko. Kaya sabi ko, kailangan yun yung mabigyan ng pansin. Parang ini-airbrush yung kilikili ko. Kanina lang kausap ko lang. Isip ka naman eh. Kanina kausap ng Lumpia. Turuan tayo kung paano gumawa ng tusino. Para daw maghugis, basmati rice. Sabi gusto hugis bigas, pero basmati rice daw. Sobrang haba. May tinatawag na, titiisin mo. Tiis ganda. Tis ganda. Chin down, sir. Chin down. Okay. Ready na? 3, 2, 1. Sorry. How was that? Okay na naman. Bawal yung patawa. Ano pa ini-inject? Mesolipo. For fat loss. Coconut oil. Multiple sessions siya usually to make sure na mag-slim down yung area kung saan ilin siya. Lipo din pala yung... May chance naman maga kayo ng onti for a few days, no? Normal yun, expect. Ay, ano ba ang pangalan nito? Doc Francis Sua of Skin Buffet. Yan. Puntahan na si Doc Francis. Ganyan kasi yung pangako before. Saan ba yun? Sobrang naka-ano eh. Ayan. Maganda yung jawline before. Diba? Nung F4 pa siya. Ito na yung kinurakot na ng gobyerno. Ng DPWH. Sabi sa'yo sa Skin Buffet ka magpagawa. Pagawa ka sa DPWH. Hindi, pero pangatlong session na. Tapos dati may buhok pa ako dito. Tapos unti-unti na sila nagre-recede. Papatras na. Baby ko naman. Yan. Burger ay hotdog na may ketchup. Kailang hot pa to. Ano? Ha? Eh, bakit dyan ka kumain sa baon? Pray na tayo. The Father, the Son, the Holy Spirit. Bless us, O Lord, for the food which we're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Ano nangyari sa'yo, Cloud? Dandahan na. Buksan mo na yung wow! Sino gumawa mo? Oh, wow! Para saan tong sky? Ang ganda. Ako hanggang ngayon, ang drawing ko ng puno eh. Ano ba? Bilog. Ito yung papasimon. Kamusta na? Napatigas yung pita na sobrahan yung init ko. Kaya matigas.